Dito naman tayo ka-coffee. Hindi pangkaraniwan itong topic na ito eh. May mga nabulilyaso dito ka-coffee ha. Yung ano ba ito? Racket? Acceptable racket? Gimmick? O modus ba ito? Na ginagawa ng mga doktor. Ito, alam nyo ka-coffee na totoo itong kalakaran na ito ng mga doktor, no? Lalo na yung mga nasa pharmaceutical industry. Alam nyo na itong kalakaran na yan. Kung paano na i-impluwensyahan ng mga negosyo ang ilang mga doktor. Hindi naman lahat. Marami pa rin po ang honest, loyal sa kanilang sinumpaang tungkulin. Pero hindi mo maiwasan na may mga lilihis at lilihis dyan, no? Para ching. Anyway, nasa balita po ng Politico.com, nagmamaang-maangan. Oy, malaking tanong yan, ha? Raffy Tulfo calls Herbosa out for downplaying alleged collusion between pharma firms at ng mga doktor. Ang kwento kasi dyan, sinusuhulan umano ng mga pharmaceutical firms itong mga doktor para yung gamot na ire-reseta yung brands nila, yung brand nila, di ba? Malakihan pa lang suhulan dito base dito sa investigasyon na yan. Travel abroad, Rolex, kotse, ganyan, kamamahal, ganyan kalalaki yung mga suhulan dyan. Actually, high school pa lang ako ka-coffee, no? High school pa lang tayo dyan. Hindi pa tayo exposed sa ganitong industry. May nabasa na tayong libro, no? Na ganyan ang ginagawa talaga ng mga pharmaceutical companies. Para bumenta sila, di ba? Nag-iikot-ikot yung mga yan. May magbigay ng mga kit o kung ano-ano man yan. Ito, malakihan na ito, no? Kotse, Rolex, pera, travel abroad, allowance, training. Yung training, acceptable mo pa yung training, Anyway, pero may mga violations silang ginagawa dyan. Senator Raffy Tulfo has slammed Health Secretary Ted Herbosa for allegedly toning down the supposed collusion between doctors and pharmaceutical companies in prescribing branded drugs or for profit. Ibawal kasi yan, di ba? Dapat generic. In a privileged speech nitong Lunes pa April 29, Tulfo recalled telling Herbosa during the hearing of the Senate Health Committee on April 2 about patients in public hospitals allegedly being forced to buy branded medicines. Okay lang yan kasi kung may pera ka, di ba? Kung nakakaluwag-luwag ka, bili ka ng branded. Kasi aminin natin sa hindi, marami sa atin gusto natin yung mga branded, di ba? Kasi yung belief natin, mas mabisa kapag branded. Ang problema, may mga generic naman na kasing halaga o same value sila noong branded. Paano kung pipilitin ka, nireseta ng doktor, ganitong brand dapat. Kawawa naman yung pasyente. Wala nang ang pera di ba? Ipapangutang pa yung pambili ng gamot Tapos, ang sabi ni Doc, ito ang bilhin. Hindi ka na naawa doon sa pasyente. Tulfo said some patients reportedly don't have a choice but to purchase more expensive branded drugs when medicines are rationed. He said Herbosa told senators at the hearing that doctors are not allowed to receive gifts from pharmaceutical companies in compliance with the so-called Mexico City Principles on Ethical Standards for Biopharmaceutical Sector. Ano itong Mexico City Principles na yan? Ang hindi ko maintindihan, bakit ayaw i-acknowledge ni Secretary Herbosa ang rampant na practice na ito? Maski kayo ka-coffee, alam nyo na nag-i-exist yan. Malinaw na malinaw yan. Nag-i-exist yung ganyang kalakaran. Tama nga naman. Tama si Tulfo dito. Bakit di-deny pa ni Secretary Herbosa? Siya mismo, doktor siya. Alam niya itong kalakaran na yan. Mahaba yung kanyang karanasan bilang doktor bago naging kalihim ng Department of Health. Alam niya itong kalakaran. Yun nga, siyempre, tinutone down Parang nililinis bahagya Nabira tuloy siya dito ni Tulfo. Bakit kailangan mong ayaw i-acknowledge yung practice na yan? Wala daw siyang knowledge na rampant ito. Nako, yari ka na dyan. Sabi niya, ang junket ay noong araw nangyayari bago napirmahan ang Mexico Protocol. Hindi totoo yan. Ako, naniniwala ako. May mga kilala tayo mismong doktor para i-travel. Pero kung meron daw, may mga regulations na pwede naman kasuhan ng mga pharmaceutical companies na lumabag dito. Sino magkakaso dyan? Effort ka pa dyan Dapat doktor, di ba? Nag-OT yan, di ba? May tungkulin yan Paulit-ulit na siyang sinasabihan na kasuhan ng mga pharma companies. Ang pinagtataka ko, hindi ba it takes two to tango? Dapat may liability din ang mga doktor. Exactly, yun ang pinupunto rin natin dyan kanina May sinumpaan tungkulin yung mga doktor. May pananagutan din sila dyan. The senator urged the Department of Health and the Food and Drug Administration to investigate
the supposed collusion between pharmaceutical firms and doctors for the sake of patients. Sabi nga ni Pinoy, ang boss dyan, ang pasyente. Ang mahihirap, hindi ang mga boss ay ang mga doktor. Yung mga doktor, mga masusugod. Yung pala, pag chiching pa rin dyan. Ay nako, ikaw may sinasabi din si Jingo Estrada dito eh. Pag-usaping pera na talaga eh. Milyon-milyon ang kalakaran pala dito. Teka, share ko itong kay Jingo Estrada. Kawawa yung mga kababayan natin na walang kakayahan na bumili ng mga branded na gamot na yan. May yaman okay lang eh, kasi afford nila yan eh. Pero yung kababayan natin hindi afford yan, inugi naman yan. Ito, kung nakikita nyo sa inyong screen dyan, balita naman ito mula sa Inquirer, no? Inquirer.net. Jingo Estrada flashes out multi-billion doctors pharma collusion. Grabe itong mga doktor. Hindi man lahat. Maraming matitinong doktor. At syempre, hindi matatawaran ang serbisyo ginagawa ng mga doktor kasi highly skilled, highly specialized yung kanilang kaalaman, no? At marami tayong utang sa kanila, ka-coffee, no? Dahil pagpapagaling sa atin, pagtulong para mapanatiling malusog yung ating katawan. Pero syempre, may liability din sila, may pananagutan din sila sa atin, di ba? Kasi sila nanumpa sa kanilang tungkulin. Kasi pribilehiyo yan eh. Yung opportunity na yan eh, binigay sa kanila yan para maging doktor eh. Hindi naman lahat eh, na gusto maging doktor eh, gagawin mo doktor, di ba? May mga ethical practices din sila na kinakailangan din sundin. At may liability din sila dyan. Medical practitioners conniving, nagsasabuatan po with pharmaceutical companies to prescribe medicines allegedly receive at least 8% of rebates amounting to around 2 million based on their monthly productivity. Grabe ah. 8% po ng rebates. Dahil pera. Ang mahirap pa sa gamot, di ba? Ipapangutang mo yan para bumili ng gamot eh. Kasi ano talaga siya, kung may needs talaga, extra na kailangan mong bilhin yung gamot na yan. So malinaw yung industry na yan. Yung industry na yan, nandiyan talaga ang pera. Bawal ang utang dyan. Ipangungutang mo pa sa ibang tao para mabili yung gamot na yan. In a privilege speech delivered during the Senate's Monday plenary session, Senator Jingo Estrada detailed the controversial multi-level marketing scheme between some physicians and Belkens Pharma Incorporated. Again, hindi nila lahat ha. Hindi lahat yan ha. According to Estrada, the doctors behind Belkens core group are called JEDIs because the firm's owner are Star Wars fans. You know pala. Not everyone can be part of this group. Only doctors who are recommended by the Jedi. Hindi kasi ako fan ng Star Wars, you know. And all other Jedi will be accepted. If there's one Jedi, pasensya na kayo, who disapproves of a particular doctor for whatever reason, that doctor cannot be Jedi. Ano ba tamang pronunciation dyan? Check na nga natin. Gano'n pala yun. Parang sindikato rin, di ba? Wait lang ha. Ayun, Jedi pala ang tamang pronunciation. Natuto na naman tayo ngayon, ka-coffee. So, yun, parang sindikato. Halimbawa, 10 kayo sa grupo. Kung kang taliwas ka dito, parang ibubulgar mo yung kalakaran, hindi ka na ipapasok, hindi ka na magiging Jedi. Estrada said individuals interested in becoming Jedi undergo a nurturing lecture conducted by Belkens president himself. Uy, grabe ha. Ching talaga dito ha. The objective of this lecture is to teach doctors financial freedom and that Belkens is the only pharmaceutical company that can make it possible, said Estrada, adding that the productivity of these doctors is regularly monitored. Strict pala ha. May monitoring pala nagaganap dyan. In addition, the senator said interested physicians need to prescribe Belkens medicines and supplements to become Jedi. The entry-level investment allegedly costs around 250,000 to 500,000 pesos. They only becomes Jedis when they can supposedly benefit from the following. Grabe itong sindikato na ito ha. Buti nabubulgar ito. 8% rebates based on monthly productivity, usually around 2 million. These are convertible to cash
luxury cars, and other expensive items. Milestone points, where 1 point is earned from the minimum of 2,700 worth of prescribed brand sales. Earned points and other hand can be used for redemption of items such as gadgets, household items, or foreign travel. 1 point is equivalent to 100 pesos. Malaki yan yung palitan dito ha. Kung 1:1 o 1 point is equivalent to 1 peso, ito 1 point is equivalent to 100 pesos. Yearly performance bonus based on the percentage of the total contribution of the sales of Jedis against all of the Jedis. Dividends and growth of sales, which is based on the total number of shares the doctors hold. Annual Jedi Star Tour, depending in a certain doctor hits the goal 3.5% productivity target. Aba, malakihan pala yan. Kaya maraming pumapasok pala sa industriya na yan. Ayan, nagkakabulgaran na. Dapat may managot dito. Buti na nga lang naiimbestigahan na ito kasi matagal na itong nangyayari. Di ba? Buti nakakalkal na itong mga kalokohan na ito.